Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 416. Naiintindihan niya ang kapangyarihan ng internet at alam niya na ang negatibong epekto sa likod ng 10 mainit na paksa sa paghahanap na ito ay magiging mapangwasak. General Huang, may nangyaring mali. Nabitin kami. Si Hanfeng ay nagmamadaling pumasok kasama ang kanyang computer sa sandaling ito, sabik na sabik. Hindi maintindihan ni Joel Huang kung saan, tumingin siya kay Hanfeng at sabik na sinabi, bilis, ihulog ang mainit na paghahanap. Kahit gaano karaming pera, basagin, dapat ihulog. Sa isang iglap, mabilis na naging abala ang buong mansyon, at iba't ibang tawag ang pumapasok at lumabas. Si Joel Huang ay nakaupong paralisado sa sofa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig ng diretso dito ay isang mainit na paksa, at bawat paksa ay, pagsabog. Lumipas ang 10 minuto. Hindi lamang bumaba ang paghahanap, ngunit ito ay nagiging mas at mas sikat. Muling lumitaw si Hanfeng sa pintuan, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, at gusto niyang umiyak ng walang luha, Mr. Huang, tapos na. Bumagsak. Hindi madapa. Napakaraming tao sa kabilang partido, higit sa 100 big versus, daan-daang milyong tagahanga ano. Boom! Agad na gamulong si Joel Huang mula sa sofa, at ang maliit na sekreto sa gilid ay natakot at nanginginig sa mga bulaklak, at nagmamadaling tinulungan siyang tumayo at sinabing, Huang, okay ka lang. Bastos ka. Si Joel Huang ngayon ay galit na galit, sinisipa ang maliit na sekreto, pasuray-suray at sinabing, halika, makipag-ugnayan sa isa't isa at tingnan kung sino ang pumupuntirya sa atin. Hindi ito kailanman maaaring maging sulat kamay ni Bikang. Naiintindihan na ngayon ni Joel Huang na nagdulot siya ng isang kakilakilabot na pag-iral. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 5 minuto. Ibinigay ni Miss Monique Chan ang telepono kay Andrew Cheng at sinabing, Mr. Chen, ang telepono ng kabilang partido. Ngumiti si Andrew Cheng nang walang pakialam, kumonekta, at sinabing, Huang, hello. Cheng. President Cheng. Si Joel Huang ay nakaupo sa mansyon sa sandaling ito, para itong nakaupo sa isang karayom na naramdaman, hello, President Cheng, ang pangalan ko ay Joel Huang, ang General Manager ng Huawei Media, napakasaya kong makilala ka. Nako, sa tingin ko, dapat malungkot si President Huang. Inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa sil ng bintana at mahinahong sinabi. Ang pangungusap na ito ay direktang nagpangiti sa bibig ni Monique Chan. Mr. Cheng, sa oras na ito, kailangan pa niyang isaksak ang kutsilyo sa puso ng iba. Si Joel Huang ay natigilan din, may hawak na apoy sa kanyang puso, ngunit walang paraan. Mr. Cheng? Let's open the door to see you? How are you willing to close? Tanong ni Joel Huang. Nag-isip sandali si Andrew Cheng, at sinabing, binigyan ko si G. Huang ng isang tanong. Kung tama ang sagot, isasara ko ito. Tanong. Tinatrato mo ba ako na parang estudyante? Hindi ba't iyon ang madalas na pinapagalitan ng mga nag-spray sa internet? Okay, sabi ni Mr. Cheng. Naglakas loob si Joel Huang na sumang-ayon. Napakasimple, sabi ko yung first half ng sentence, dagdagan mo lang yung second half. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng. Ayos ito. Tumango si Joel Huang. Zombie. Nonsian. Malaking ulo. Anak. Munting ulo. Ama. Hoy, masyadong magalang si President Huang. Biglang tumawa si Andrew Cheng, so, natural ba naturuan ka ni tatay? Natigilan si Joel Huang ng ilang segundo bago niya napagtanto na siya ay niloloko at biglang sumigaw ng galit, Mr. Cheng, ano ang gusto mo? Si Joel Huang ay hindi madaling eyebully. Oh, nagmamadaling tumalon yung aso sa pader. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, na nagpahayag ng lamig sa kanyang mga salita, kapag gusto mong harapin sina Bikang at Marian Yang, ito ang nakatakdang maging resulta. Siya nga pala, kailangan kong paalalahanan si Mr. Huang na hindi ito maaaring panatilihin ng iyong kumpanya. Nang marinig ang mga salita, natigilan sandali si Joel Huang, na sinundan ng isang malakas na tawa, oh. Mr. Cheng? Kailangan kong sabihin, napakatalino mo, may mga taong may pera. Ngunit, kung gusto mo akong purihin Joel Huang, I am afraid that you want to it's a big deal na wala ako saglit, makakaapekto ba ito sa aking kita? Sinabi ni Andrew Cheng, kung gayon maaari mo itong subukan.
Pagkatapos ng lahat, binaba ang telepono. Sa puntong ito, ang ambisyon ni Huang Rui ay kalahating patay, at nabasag niya ang maraming bagay sa galit. Damn! Dare to hang up my phone. Sino siya sa tingin niya? Yung mga reinforcement na inimbitahan ni Big Ang. Well, then I will show you who is behind Joel Huang. Kinuha ni Joel Huang ang kanyang mobile phone at isa-isang tinawagan ang mga miyembro ng board of directors ng kumpanya. Ang Bowie, ngunit may daan-daang milyong asset, ay hindi madaling mahuhulog. Kasabay nito, pagkatapos ibaba ang telepono dito, si Andrew Cheng ay tahimik na tumingin sa labas ng bintana, ginisyon ang mga masasamang espirito sa kanyang bibig, hayaan ang mga tao sa pananalapi na magsimula, ang opinyon ng publiko ay halos pareho, nagsimula kaming makakuha ng Bawi Media Group. Katulad ng dati, sinisiyasat ni Miss Chan ang ilalim ng lupa ni Joel Huang. Si Monique Chan ay isang mapagkakatiwalaang tauhan at isa rin sa mga piling elite na sinanay ni Mr. Oliver Lee, ang underground emperor ng Shangyang. Ang online na pampublikong opinyon ay ang unang hakbang lamang, ang layunin ay upang makisali sa bulgar na pag-uugali, at amoy Joel Huang. Sa ganitong paraan, haharap sa krisis ang kanyang kumpanya. Hindi nagtagal, sunod-sunod na umalis ang mga entertainment giant sa conference room na ito, at pumasok ang isang team ng mga lalaki at babae na nakasot kasama ang computer. Ang screen ay puno ng data ng pagsusuri tulad ng mga stock at pondo. Siyempre, lahat ito ay Bawi Media. Ang mga taong ito ay pawang mga profesional na hinahanap ni Miss Monique, at lahat sila ay mga konsultant ng pagsusuri para sa mga kumpanya ng seguridad at mga kumpanyang pinansyal. Masyado nilang naiintindihan ang mga pondo ng mga hindi pisikal na industriyang ito. Mr. Cheng, nakakakuha kami ng malaking halaga ng shares at nakakakuha kami ng Bawi Media ng walang bayad. Sa kasalukuyan, pagmamay-ari namin ang 60% ng Bawi Media. Makalipas ang 10 minuto, iniulat ni Miss Monique Chan. Ngayon ang presyo ng stock ng Bawi ay sumisid dahil sa online na opinyon ng publiko. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay tumanggi pa ring magbenta. Too few. Gusto ko lahat ng shares. Sino ba naman ang hindi magbebenta? Kumunat ang noo ni Andrew Cheng, na iba sa inaasahan niya. The other party is an old fox in the mall. Parang may napansin. Triple namin ang stock price at ayaw pa rin nilang magbenta. Kumunat ang noo ni Miss Chan. Naku, ang pagkakaroon ng pera ay maaaring gumiling ang mga multo at tumaas ang presyo sa 5 beses, hindi ako naniniwala na ang mga matandang fox na ito ay susuko sa huling kagat na ito. Bawi Media, kailangan kong manalo, at maglakas loob na magbukas ng kuko kay Marian Yang, kailangan mong malaman ang kahihinatnan nito. Sabi ni Andrew Cheng, walang pag-aalinlangan ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, ang mga bagay na ito ay magiging mas madali para kay Lau Kiao na gumana. Ngunit si Andrew Cheng ay hindi gustong umasa sa kapangyarihan ng kanilang pamilya ngayon, dahil naiintindihan niya na ang paghihiwalay ay nakatitig, at si Helen Jing ay nakatitig. Nakakita na si Homer Wang mga maiinit na paghahanap tungkol kay Bowie at Joel Huang sa internet. Tinawagan niya ang telepono sa lalong madaling panahon at bangulong, Joel Huang, ano ang problema mo ina? Sumabog ka ba? Si Joel Huang ay napaka-bitter din ngayon, na nagsasabing, Mr. Wu, pasensya na, may paraan ang kabilang partido. Ako ay humaharap dito. Maaari lang akong humingi ng paumanhin para sa iyong solong negosyo. Ano? Sorry. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko? Ikaw talaga. Galit na galit si Homer Wu, ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, ibinaba niya ang telepono doon. Damn! Ibinaba ang telepono ni Lao Su, bastard, Joel Huang. Nagalit ang buong pagkatao ni Mr. Wu, ang uri ng Mr. Kiao na naninigarilyo. Malungkot na sinabi ni Handy Wu, kapatid ni Homer Wu, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sumimangot si Homer Wu, mabilis na kumalma at nagsabi, okay lang, ito ay orihinal na side dish. Nasa kamay ko ang pangunahing ulam. Kung wala ang aking pahintulot, hindi makakakuha ng pahintulot si Bikang. Bagamat may ilang mga paglihis, si Homer Wu ay may sariling paraan upang harapin ang mga ito. Direktor ng Bikang Office. Si Marian Yang at isang grupo ng mga kawani ng relasyon sa publiko ay tinatalakay kung ano. Dahil,
Kalahating oras lang ang nakalipas, ang buong network ay inakusahan ng Bawi Media at Joel Huang. Sa una, sila ay ignorante, dahil sa paglitaw ng mga maiinit na paghahanap na ito, ganap nilang inilihis ang atensyon ng lahat kay Zikang. Kung ikukumpara kay Bikang, mas handang makita ng lahat ang maiinit na paghahanap tungkol kay Bowie at Joel Huang. Dahil isa itong paparazzi na sikat sa entertainment industry, follow the beat. Maraming celebrities ang naibalita nila. Magkita-kita tayo sa Lunes, na naghihiwalay sa maraming celebrity couple na orihinal na nagmamahalan. Ang ganitong uri ng tao, ang ligaw na aso sa entertainment circle, ay hindi nakikita ng maraming bituin at entertainment company. Gayunpaman, may mga pagkakataon na talagang kailangan nila ang gayong mga tao upang sirain ang hype para sa kanilang sarili, kahit na walang mga kakompetensya ng mga walang utak na kumpanya at entertainer. Miss Young? Sila na. Sila ang nakasira sa kumpanya natin sa likod. Galit na sabi ng lalaking manager, nakakaluwag talaga, hindi ko inaasahan na sesubog sila. Wow! Sino ang nakabasag nito? Ang pamamaraang ito ay simpleng Diyos. Oo, oo. Tingnan mo ang pamamaraang ito. Ang lahat ng 10 mainit na paghahanap ay, Miss Yang, ang iyong kaibigan ay masyadong makapangyarihan, kailan ka namin makikita at matututo mula dito. Ilang public relations personnel, Twitter talking. Ang lalaking ito na sumabog kina Bowie Media at Joel Huang ay naging isang malaking baka at isang Diyos tao sa kanilang mga mata. Kahit ngayong gabi, maraming executive sa entertainment industry ang tinatalakay ang bagay na ito. Si Joel Huang, isa sa 12 emperador, ay babagsak na. Ito ay dapat na nasaktan ng mga tao. Masyadong exaggerated ang misteryosong tao sa likod ng shot na ito. Mga paunang pagtatantya, hindi bababa sa 1 bilyong yuan ng pamumuhunan. Likas na naiintindihan ni Marian Young kung ano ang kahulugan ng bagay na ito para sa kanyang sarili. Kumunat ang noo niya, bitbit ang kanyang bag, at diretsyong umalis sa kumpanya. Andrew Cheng, ikaw ba? Gusto niyang humingi ng kailanawan. Kasabay nito, sa panig ni Andrew Cheng. Mr. Cheng, naayos na lahat. Sa 5 beses sa presyo, na ibenta nila. Si Miss Monique Chan, ay lubos na humanga sa mga mapagkukunang pinansyal ni Mr. Cheng. Sa panahong ito, gumastos na ito ng halos 1 bilyong yuan. Masyadong exaggerated. Isa lang itong labanan sa pagitan ng langit at ng tao. Tumingin si Andrew Cheng sa bintana habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likod, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malupit na mukha, na nagsasabing, okay, dapat din nating simulan upang makita ang matuwid na pinuno. Panahon na para maunawaan nila na ang aksyon laban kay Bikang at ano ang ibig sabihin ni Marian Young. Ngunit sa sandaling siya ay papaalis, si Andrew Cheng ay nakatanggap ng tawag mula kay Marian Young, medyo malamig ang kanyang tono. Andrew Cheng, nasaan ka? Gusto kitang makita. Asawa ko, ano bang nakakabalisa sa'yo, may konting bagay pa akong haharapin dito. Nagmamadaling ipinahiwatig ni Andrew Cheng na si Miss Monique at ang iba pang nasa likuran niya ay tahimik at tumabi, nakangisi. Bueno? Tinatanong kita? Sina Bawi Media at Joel Huang, ay sumabog sa eskandalo, ikaw ba may gawa nito? Si Marian Young ay nakaupo sa kotse sa sandaling ito at huminga ng malalim. Kabanata 417. Sumasakit din ang ulo ni Andrew Cheng dito. Sasabihin ko ba, hindi, huwag kong sabihin, hindi rin. Simple lang. Huminga siya ng malalim at sinabing, hiniling ko sa aking mga kaibigan na tumulong, mayroon siyang ilang mga koneksyon at mapagkukunan sa bilog. Doon, si Marian Young ay natahimik sandali, at pagkatapos ay nagsabi, salamat. Sure enough, asawa niya iyon. Gayunpaman, napakalakas ba ng kanyang kaibigan? Narinig ko sa mga kasamahan ko sa Public Relations Department na sila ay mga Diyos tao at mayroon silang malakas na paraan. Gusto kong magpasalamat sa kanya ng personal, matutulungan mo ako. Biglang sabi ni Marian Young. Sa sandaling ito, medyo natarante si Andrew Cheng at nagmamadaling umalis, narito, wala siya sa Shenyang, kundi nasa Kyoto. O kaya, sa susunod, gagamutin kita. Sobra si Marian Young. Well, okay lang. Pero kailangan mong magpasalamat sa iba para sa akin, malaki ang naitulong nila sa akin this time.
Nagpasalamat si Marian Young, tama, magkano ang nagastos mo, bumalik ka at sabihin mo sa akin, ipapadala ko ito sa iba. Walang magawa si Andrew Cheng, na lahat ay ginugol sa sarili niyang pera. Well, okay. I'll ask you back. Oo. May konting bagay ako na aasikasuhin dito, kaya hindi ko sasabihin sa'yo, bumalik ka ng maaga. Nagkunwaring nagmamadali si Andrew Cheng, at nagmamadaling ibinaba ang telepono. Hindi naghinala si Marian Young. Kung tutuusin, ang kanyang asawa ay ang big boss ng Rice Angel Investment Group at dapat kilalanin ng ilang mga tao. So, minaliit mo ba siya kanina? Sino ba itong kaibigang ito, napakalakas? Paano kasi ang dami niyang kaibigan? Bamulong si Marian Young ng ilang salita sa kotse, bumaba ng nakakunot ang noo, at bumalik sa kumpanya. Bagaman, ayaw niyang tulungan ni Andrew Cheng ang kanyang sarili. Pero ngayon nasa harap na natin ang mga katotohanan, may mga bagay na hindi ko kayang hawakan ng maayos. Bumalik sa kumpanya, isang grupo ng mga public relations staff ang nagsama-sama at tuwang-tuwang nagtanong, Miss Young, paano ito, ano ang sinabi ng iyong kaibigan? Sinong dakilang Diyos? Sinira ng entertainment ang 12 emperador, maliban sa 3 nangungunang. Nakalantad sa harap ng publiko, ngunit ang iba sa atin ay napakalinaw na isa ba sa 3 dakilang Diyos. Inisip na lang nila na lalabas si Marian Young para makipagkita sa lalaking ito. Ngumiti si Marian Young at sinabing, hindi, okay lang, magtrabaho na tayo. Hindi. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay mas walang alam. Feelings, ang ibig sabihin nito ay entertainment sa labas ng 12 emperador. Takot. Mukhang sa entertainment industry na ito, magkakaroon ng bagong dakilang Diyos. Ang pamamaraang ito, maliban sa 3 iyon, talagang walang makakapaghambing. Ito ay hindi lamang pera, mas mahalagang mga kontak at mapagkukunan, ito ay ang kapangyarihan upang tumawag para sa hukbong dagat. Kasabay nito, si Andrew Cheng, nakaupo sa kotse ni Oliver Lee, ay pumunta sa Bawi Media. Iyon ang mansyon na may maliwanag na ilaw. Isang pangkat ng 12-12 ng mga bodyguard na naka-black suit ang nagbabantay kay Andrew Cheng at bumaba. Sa kanyang likuran, sinundan niya si Miss Monique Chan, na payat at matangkad, at tumingin sa antas ng Diyosa. Si Andrew Cheng, gayunpaman, ay tumayo sa harapan ng karamihan at pinagpag ang kanyang palso, ang kanyang mga mata ay matalas na may paghamak, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, at siya ay nagmamayabang patungo sa mansyon. Ang hitsura na ito, gwapo, mapagmataas na presidente fan. Natarante rin ang babaeng katulong sa harap ng mansyon nang makitang may ilang taong biglang pumasok. Maraming tao mangyaring manatili, Ginoo, paano kita matutulungan? Ang katulong na babae sa harap ng pinto, na may malinis at nakapusod na buntot, ay maputi at matamis, at siya ay nagsalita ng magkakasuwato. Si Boelway Media ba ito? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Oo, hinahanap mo ba si Mr. Huang? Magalang pa rin si Miss Assistant. Kung tutuusin, maraming tao sa kabilang partido, at tila hindi sila ordinaryong tao. Kaibigan ba ni Mr. Huang? Okay. Tumango si Andrew Cheng. Paumanhin, Ginoo, walang appointment para sa pagpupulong dito ngayong gabi, kaya, pasensya na, kami, si Mr. Huang, ay wala dito. Bahagyang ngumiti ang katulong at malumanay na tumanggi. Sumimangot si Andrew Cheng, tumingin sa mansyon, ngini siya ng sulok ng kanyang bibig, direktang humakbang pasulong at tumakbo papasok. Sa pagkakataong ito, grabe ang pagkabalisa ng assistant lady. Lumapit siya at ibinuko ang kanyang mga braso, hawak ang kanyang dibdib, at pinigilan si Andrew Cheng. Muntik nang matamaan ng dalawa ang bola. I'm sorry, this gentleman. Kami po, Mr. Huang, ay wala pong attendance. Kung ganito po kayo pumasok, kailangan kong tumawag ng security guard. Unti-unting nanlamig ang mukha ng katulong. Sa pagitan ng mga talumpati, 2 napakalakas na security guard ang lumabas sa likuran niya. Hindi kumikibot si Andrew Cheng, at naiinip, sinabing, ipinapayo ko sa iyo na sumuko. Very dedicated pa rin ang assistant lady. Makikita rin ito, narito si Andrew Cheng upang manggulo, at ang kanyang mukha ay ganap na lumamig, na nagsasabing, pasensya na, huwag hayaan, mga security guard, sipain sila palabas. Walang magawa.
Lumabas si Andrew Cheng sa apat na bodyguard na nakaitim na suit, humakbang pasulong, at pinasuko ang isa't isa ng 3, 5, at 2. Kinilabutan nito ang babaeng katulong, at sumugod sa loob na may pagkabalisa. Tumakbo siya hanggang sa mansyon, sa bulwagan, sa sandaling ito ay naiinip na tumatawag si Joel Huang at ang kanyang mga tauhan. Hindi naman, masyadong mainit ang online na pampublikong opinyon tungkol sa iyong sarili. Napaka-tense ng atmosphere sa buong hall. Ang ambisyon ni Joel Huang ay nasira ng maraming mga computer. Sa oras na ito, ang babaeng katulong na tumanggap ng mga bisita ay pumasok at napabuntong hininga, "Huang, Mr. Huang, hindi maganda." May sumabog sa labas at nagsabing gusto kitang makita. Ano ang nakikita mo, hayaan mo ang mga tao na alisin ito. Hindi ko nakita na ako ay abala. Galit na galit si Joel Huang at direktang sumigaw. Natatakot na sabi ng babaeng assistant pero, hindi na nila napigilan, nakapasok na sila. Itinaas ni Joel Huang ang kanyang ulo at galit na tinitigan ang babaeng katulong, pagkatapos ay bumangon at sinabing, "Sino ang asterisk na makita ako ng huli?" Umiling ang babaeng katulong at nanginginig na sinabi, "Hindi sinabi ng kabilang partido." Damo. Masungit si Joel Huang at simpleng sinabi, "Tumawag ng ilang tao, pigilan sila, umalis ka, at mawawala ako." Pagkatapos ng lahat, tumigil si Joel Huang sa pagsasalita at umupo sa sofa at humihit-hit ng sigarilyo. "Mr. Huang, may kaugnayan ba ito kay Bikang?" Sinabi ni Hanfeng sa gilid sa sandaling ito. "Bikang." Narinig ni Joel Huang ang mga salita at umupo ng tuwid. "Hindi. Ang Departamento ng Relasyon sa Publiko ni Bikang ay basura, at, huli na, sino ang bastard na makakakita sa akin?" Umiling si Joel Huang, kahit na mas makapangyarihan ang kabilang partido, mahahanap ba niya ang kanyang kumpanya ng ganoon kabilis? Si Mr. Cheng ba yun? Muling sabi ni Hanfeng, na may pagtataka at kawalan ng katiyakan. Kinilabutan nitong si Joel Huang, bahagyang nanginginig ang usok sa kanyang kamay. "Hindi, si Mr. Cheng ay palaging hindi natin naiisip. Ang taong iyon, na maaaring mamuno para kay Bikang, si Bikang ay gumastos ng maraming pera. Ngayon, ako ay nabigla sa balita at dapat malapit ng matapos, hindi kung pupunta ka rito, hanapin mo ako." Sinabi rin ni Joel Huang na niloloko niya ang kanyang sarili. Napakahirap niyang paniwalaan na may magiging napakaaga para kay Bikang. 1 bilyon. Napakayaman ba ni Bikang? Ngayong gabi, talagang naunawaan ni Joel Huang na ang kapangyarihan ng kapital ay kakilakilabot. Noong nakaraan, akala niya ay hindi siya magagapi sa pamamagitan ng pagmamanipula ng opinyon ng publiko. Gayunpaman, ang kontra-atake ngayong gabi ay naging dahilan upang hindi siya handa, kahit na walang anumang mga kasanayan upang labanan, na nagpapahina sa kanya ng labis. Bigla. Isang sigaw ng tandang ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. "Mr. Huang, tingnan mo dali. Bumagsak ang market value natin at sumisid tayo." Isang empleyado, nakatitig sa screen ng computer sa sandaling ito, isang berdeng linya, ang uri ng direktang pagsisid. Biglang sumabog si Joel Huang, at may alon ng galit sa buong katawan niya. Masyadong madaya. Pagbagsak. Ito ay upang patayin ito. Magmadali upang makipag-ugnay sa mga pangunahing shareholders, panatilihin ang ilalim na linya, at maghintay para sa merkado upang buksan bukas, at bumili ng maraming mga pondo, kailangan naming patatagin. Si Joel Huang ay medyo matalino, ngunit hindi pa siya nagkakaproblema sa ngayon. Gayunpaman, nang hindi hinintay na tawagan ang kanyang telepono, tumunog ng malakas ang telepono. "Mr. Huang? Ano? Nabili mo ba ang stock? Mr. Kayan, binente mo rin ba? Chairman Son, iyong 30 million shares. Ano ba ang binibenta mo?" Sa isang kisap mata, napabuntong hininga si Joel Huang sa kanyang dibdib, at nagbuga ng lumang dugo ng direkta sa langit, at bumagsak sa sofa. Hindi niya inaasahan na napakalupit pala ng mga killing move ng kabilang partido, at binayaran siya ng diretso. Ilang sandali lang, nawalan siya ng ilang maliliit na goods, at nabente na ang 40% ng stock. Obviously, may nakikipag-bargainan. Ito ay nakamamatay. Si Joel Huang, nagalit, ay naibsan ng ginhawa ng katulong. Mabuti na lang at may 3 major shareholders pa ang kumpanya. Hindi sila dapat ibenta sa ngayon. Kaya ko na itong bawiin.
Kinagat ni Joel Huang ang kanyang mga ngipin at umupo, ang kanyang mga mata ay pumipintig sa galit. Naramdaman niya ito, at sunod-sunod na suntok ang sinuntok ng kalaban, ganap na naghahanda na magpakamatay. Karibal. Hindi, hanggang ngayon ay walang pagkakataong lumaban si Joel Huang. Masyadong mabilis, sobrang siksik. Si Bikang ba? O sarili mong karibal? Mayroon bang gustong kunin ang pagkakataong ito para mahulog sa sarili? Boom! Binasag ni Joel Huang ang baso sa kanyang kamay at umungal, sino ang bastard, sa oras na ito. Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang mga salita, isang dosenang tao ang dumating sa sala. Naka-black suit lahat. Pagkatapos, isang gwapo at malamig na figure ang lumitaw sa sala. Ako ito. Si Andrew Cheng ay lumitaw sa harap ng lahat, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, isang pares ng malamig na mga mata, na nakatitig kay Joel Huang. Kabanata 418. Malamig ang mga mata ni Joel Huang, nakatingin sa dosenang mga tao na biglang pumasok. Lalo na ang binata na nanguna ay sadyang bata pa. Hindi lang iyon, ang hiningang dumadaloy mula sa kanyang katawan ay nagparamdam kay Joel Huang ng takot. Ang dominanteng espiritu. May ganitong ilusyon. Ngunit saglit lamang na nabawi ni Joel Huang si King Ming, na may galit na mga kislap sa kanyang mga mata, at sumigaw, "Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo at lumabas?" Ang mga ganid na ito ay nangangahas na pumasok sa kanilang mga mansyon, at sila ay napakataba. Huang, Mr. Huang, sila ang grupo ng mga taong gusto ka lang makita. Ang dating babaeng katulong, na abala, ay humiling ng isang tao na itaboy si Andrew Cheng. Kung galit si Mr. Huang, magiging masaya siya sa gabi. Maging ang tuhod ay nagdurusa. Naaalala ang ginawang paghampas ni Mr. Huang sa kanyang sarili noon, pinagpag ang kanyang mga binti ng babaeng katulong. Gayunpaman, bahagyang kinuha ni Andrew Cheng ang kanyang tainga gamit ang kanyang hinlalaki at bumantong hininga sa pang-aalipusta. Anak, hindi mo ba kilala si Joel Huang? Umikot ang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin kay Andrew Cheng. Si Mr. Chen, na sumisira sa kanyang sarili sa likod niya, ito ba ay bata, sobrang lalaki. Paano ito posible? Hindi mabilang na beses na naisip ni Joel Huang na ang kabilang partido ay dapat na isang strategist at isang malaking tao sa industriya. Gayunpaman, hindi niya naisip na pala ay ang gayong batang junior. Isang panunuya ang sumilay sa sulok ng lobby ni Andrew Cheng, at paimpol niyang sinulyapan ang sala, pagkatapos ay naglakad patungo sa sofa, naupo ng walang kagalang-galang, at ikiling ang mga ang kanyang binti. Medyo bully. Mabilis na lumipat si Miss Chan at ang iba pa sa likuran ni Andrew Cheng, malamig na nakatingin kay Joel Huang at sa iba pa. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Joel Huang at Han Feng at nagkaintindihan. Dahil alam nila na narito ang Panginoon. Bukod dito, ang pagtingin sa poster ay ng bawat isa, ito ay upang makahanap ng gulo. Kaya, agad na sinenyasan ni Joel Huang ang lahat ng nasa sala na lumabas. Mr. Cheng, hindi ko alam kung bakit gabi na kayo pumunta dito. Magalang na kumilos si Joel Huang bago niya malaman ang layunin ng kabilang partido. Gayunpaman, sa pag-iisip ng nakaraang salitang, tatay, siya ay lubhang hindi komportable. Pinahiya siya ng isang junior. Siyempre ikaw yun. Diretsong sabi ni Andrew Cheng. Ang mga salitang ito ay nagpasimangot kay Joel Huang, at ikinulong ng malakas na lalaki ang lalaki. Agad ding nagpaliwanag si Andrew Cheng, Mr. Huang, huwag kang magkakamali, ito ang pumipigil sa iyo na tumalikod at maging lalaki. Si Joel Huang ay tumingin ng malamig at malamig na ngumuso, Mr. Cheng, bagaman hindi ko alam kung sino ka, kailangan kong sabihin sa iyo na si Joel Huang ay hindi isang bully. Inilipat mo ako ngayon at ito ay bukas ang inisyatiba ni Jing sa likod ko. Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng 2 beses. Gusto ni Joel Huang na makita ang presidente na si Cheng sa harap niya hanggat maaari, ngunit hindi niya nakita ang mga kapintasan ni Andrew Cheng sa kabila ng kanyang pagmamasid. Kakaiba. Nakakahiya talaga. I'm going to make you never look forward to it. How about President Huang, or else, you can call now and let the gold master behind you to deal with me. Tiwalang sinabi ni Andrew Cheng, ang wikang iyon ay puno ng paghamak. Ang sino mang gustong kumilos laban kina Bikang at Marian Yang ay dapat malaman ang wakas, iyon ay, pagkawasak. Maging ito ay pisikal, espiritual, o kahit abo.
Pagkatapos ng lahat, sinenyasan ni Andrew Cheng si Miss Monique Chan na ipasa ang isang stack ng mga materyales kay Joel Huang, na nagsasabing, Mr. Huang, tingnan mo. Ito ang bahaging nakuha ko tungkol kay Bawi Media. Ngayon, bahagi na rin ako ng iyong kumpanya. Tahimik na kinuha ni Miss Chan ang share agreement sa bag. Nako, si Mr. Cheng ay talagang mapagbigay, kaya mabilis na nakuha ang mga bahagi ng aming maliliit na shareholders. Ako si Joel Huang ay kinailangan na humanga sa paraan ni Mr. Cheng. Humigop ng tsaa si Joel Huang at paimbabaw ng ngumiti, sinabing, ngunit Mr. Cheng, kailangan mong maunawaan na ang kumpanya natin ay may 3 pangunahing shareholder, at isa ako sa kanila. Kahit nabilhin mo ang mga share ng maliliit na shareholder na iyon, in a way para paalisan ako. Nauunawaan ni Joel Huang na kung ang kabilang partido ay bumili ng mga bahagi ng napakabilis, gusto lang itong sipain ang kanyang sarili sa laro. Ang pamamaraang ito ay karaniwan sa negosyo. Gayunpaman, malamig na ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, natatakot akong mabigo ako kay Pangulong Huang. Ang pangungusap na ito ay direktang yumanig sa puso ni Joel Huang. Sa partikular, kapag na-expose siya sa mga mata ni Andrew Cheng ngayon, pakiramdam niya ay may nararamdaman siyang nakikita. Itong lalaking ito, imposible. Na-snap. Pinitik lang ni Andrew Cheng ang kanyang mga daliri. Kaagad, sa pasukan ng sala, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sabay-sabay na pumasok, isang itim na suit na may ulo ng langis at isang bulaklaking kamiseta, na tila bohemian. General Huang. Sabay-sabay na tinawanan ng dalawa si Joel Huang. Mr. Kayan, Mr. Wan, bakit ka nandito? Si Joel Huang ay natigilan at nataranta. Dahil ang dalawang ito ay 2 sa 3 pangunahing shareholder ng kumpanya, bawat isa ay nagkakaloob ng 15% ng mga namamahagi. 2 beses tumawa sina Kayan Zhang at Wan Zhang, at dumiretso sa unahan ni Joel Huang, na nakatayo sa harap ni Andrew Cheng ng may paggalang, nakayuko at tumatango, Mr. Cheng. Bahagyang tumango si Andrew Cheng, sumenyas. Mr. Kayan, Mr. Wan, anong ibig mong sabihin? Kahit naguguluhan si Joel Huang, nakikita niya ang nangyayari ngayon. Imposible. Si Mr. Wan, na may suot na bulaklaking kamiseta, ay itinaas ang kanyang ulo at naiinip na sinabi kay Joel Huang, Mr. Huang, ang mga tao ay naghahanap ng pera. Si Mr. Cheng ay nagbigay sa amin ng 5 beses sa presyo ng merkado, at, ngayon ang buong network ay hinahatulan si Bawi Media. Hinahatulan ka Joel Huang, sinabi mo na ang mga bahaging iyon sa aking mga kamay ay hindi ibinebenta para sa iyo, nagbebenta ka ba o hindi? Sa kabilang banda, si Mr. Kayan ay palaging nakangiti ng mahina at sinabing, oo, Mr. Huang, kailangan nating isaalang-alang ito para sa ating sarili. 5 beses. Natarante si Joel Huang, tinitigan si Andrew Cheng na nakaupo sa sofa na hindi makapaniwala. 5 beses talaga siyang lumabas. Kayan Siyang, Wan Buddha, ang kumpanyang ito ay itinayo natin, magkapatid tayo, binibenta mo na ba? Naina si Joel Huang at hindi makapaniwala. Sa oras na ito, ang nagsaksak sa sarili gamit ang 2 kutsilyo sa likod niya ay ang tunay niyang kapatid. Kuya! Pwede bang kumain ng hapunan si Kuya? Naiinis na sabi ni Mr. Wan, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Namula ang mukha ni Joel Huang, at bigla siyang tumawa, mabuti. Wala kang awa. Pero huwag kalimutan, itong kumpanyang ito, shareholder pa rin ako, at mayroon pa akong 20% ng shares. Sigaw ni Joel Huang, ang lamig ng mukha niya. Ito ay sa oras na ito. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng at tumingin kay Joel Huang, kung gayon, malungkot akong sabihin sa iyo na ang iyong bahagi, binili ko rin ito. Ngayon, ang buong Bawi, ako, si Andrew Cheng, ay may hawak na 100% ng mga bahagi. Nang marinig ito, umiling si Joel Huang na parang kalansing, at sinabing, hindi, imposible. Gayunpaman, kung kailan dapat mahulog ang kanyang mga salita. Sa pintuan, pumasok ang isang matipunong babaeng nasa katanghaliang gulang. Joel Huang. Pagkapasok niya sa pinto, nagkaroon ng dagandong at puot. Na-snap. Ang babae, tulad ng buong itim na ipoypo, ay direktang pumasok, itinaas ang kanyang kamay na may isang sampal, malakas na nagbomba sa mukha ni Joel Huang. Wow! Napabuga ng hangin si Joel Huang at direktang tumama sa coffee table.
Pagkatapos ng lahat, 100 pounds hanggang 200 pounds, walang pagkakataon. Matanda, asawa. Napaupo si Joel Huang na paralisado sa lupa, tinakpan ang kanyang namumulang kaliwang pisngi, na may dugo pa sa gilid ng kanyang bibig. Mabuti ka Joel Huang, maglakas loob na magnakaw ng isda sa labas, matandang babae papatayin kita ngayon. Ang asawa ni Joel Huang na iyon ay biglang sumuntok at sumipa, at siya ay napakawalang awa. Maging si Andrew Cheng ay hindi makayanang tumingin ng diretso. Lumipas ang 5 minuto. Si Joel Huang ay nakahiga sa lupa, hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang buhok at inihagis ang isang dokumento mula sa bag na nagsasabing, kasunduan sa diborsyo, pinirmahan. Natarante si Joel Huang, hawak ang kasunduan sa diborsyo, lumuhod sa lupa at umiiyak, asawa, nagkamali ako, hindi ako diborsyado. Siyempre hindi pwedeng hiwalayan si Joel Huang, nasa gulo siya. Bukod dito, ang karamihan sa mga karapatan sa ari-arian ay nasa kanyang asawa. Maging ang shares ng kumpanya ay nasa pangalan ng kanyang asawa. Hindi pinansin ng kanyang asawa si Joel Huang, ngunit tumingin kay Andrew Cheng at sinabing, mula ngayon, ang kanyang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa akin. Pagkasabi noon, pinilit ng babae si Joel Huang na pumirma, at pagkatapos ay umalis. Sa sandaling ito, si Joel Huang, tulad ng isang biyudang ulila, ay nakaupong paralisado sa lupa, ang kanyang mukha ay hindi nasagot. Ano ba talaga gusto mo? Sa sandaling ito, nawala ang dating pride ni Joel Huang, at ang kanyang mukha ay malamig at ayaw. Simple. Tumayo si Andrew Cheng at kalmadong kinuha ang share agreement transfer book mula kay Miss Monique Chan, walang pakialam na nagsabi, narito, 100% share si Baway Media, pakiusap kay Mr. Huang na bilhin ito pabalik. Kabanata 419. Bilhin ito muli. Anong ibig mong sabihin? Hindi na maintindihan ni Joel Huang ang kahulugan ni Andrew Cheng, ngunit ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na siya ay natigil. Mr. Huang, hindi ka ba magpapakatanga sa asawa mo? Sabi ko, this is a 100% share. You buy it back. According to market conditions, the value is 300 million. Then we round up it. Just give me 1 billion. Ang blog na ito ay iyong kumpanya pa rin, at ikaw pa rin ang pinakamalaking shareholder, ano ang iniisip ko para sa iyo? Tumayo si Andrew Cheng sa harap ni Joel Huang at ngumisi. Ang ngiting iyon ay tila napakakalma at inosente. Tumingin si Joel Huang sa mapuputing ngipin at ngumiti, at halos tumalsik ang matandang dugo. Nanay niya. 300 milyon, 4 sa 5 ay 1 bilyon. Hindi ito pagnanakaw. Masyadong madaya. Mr. Cheng, bakit ko ito bibilhin? Napakasama ng reputasyon ng Boway Media ngayon, at wala akong pera. Direktang umiling si Joel Huang at tumanggi. Hindi kaya naglakas loob pa rin siyang bumili at magbenta. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, umiling, at nagsabi, Mr. Huang, napakatalino mo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi mo nakikita ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil naglakas loob akong sumama, may paraan para mabili mo ang lahat ng shares. Pabalik. Siya nga pala, kinuha ni Andrew Cheng ang impormasyon at mga dokumentong ibinigay mula kay Miss Monique Chan, at isa-isang inihagis kay Joel Huang, malamig na sinabi, ito ang lahat ng mga ebidensya na ang iyong kumpanya ay gumagawa ng mga peking account, at ikaw ay ilegal na bumibili at ilegal na nagbebenta ng mga record ng transaksyon oo, pinalakas mo ang isang babae noong nakaraang taon. Natigilan si Joel Huang. Sa isang iglap, sumabog ang malamig na pawis. Paano siya nagkaroon ng napakaraming ebidensya, ito ay kanyang sariling privacy at mga sekreto. Kapag ang impormasyong ito ay nalantad o naibigay, hindi ba ito ay tapos na? Mr. Huang, sana ay pag-isipan mo ito. Kapag naibigay na ang mga bagay na ito, ang paghihintay para sa iyo ay hindi bababa sa 20 taon sa bilangguan. Kahit na nagsagawa ka ng maraming kumpanya ng shell ng pribado kasama ang iyong asawa sa mga nakaraang taon at gumawa ng maraming pera sa pribadong pabahay, ngunit maaari kang gumasto sa kulungan. Malamig na ngumiti si Andrew Cheng, na parang nakita niya ang lahat. Natarante si Joel Huang.
Buong araw Geniushi, animal aso at kabayo, papel lasing ginto fan mayaman, sa sandaling pumasok sa bilangguan, ang uri ng mahirap na buhay ay hindi maaaring tiisin ito, lalo na ang ganitong uri ng masamang bagay ay kilala sa publiko, siya Joel Huang hindi kailanman ibinalik. Wala akong ganoon kalaking pera. Tinapin ni Joel Huang ang kanyang noo ng malamig na pawis, at tumingin sa ibaba. Umiling lang si Andrew Cheng nang walang pakialam at sinabing, Swiss Bank, Account 0683, eksaktong 1 bilyon ang deposito, sa tingin ko, dapat malaman ni Mr. Huang kung kaninong pangalan. I-click. Sa madaling salita, hayaang bumagsak si Joel Huang sa 6 na mismong lugar. Maging ang kanyang Swiss Bank account ay natagpuan ng kabilang partido. Ano ba yan? Wala pang 1 oras ang itinagal, at napakaraming pandaraya ang ginawa ng kabilang partido. Takot. Ang pamamaraan ay kakilakilabot. Anong klaseng tao ito, anong klaseng background at lakas kaya ang bilis natin? Napaupo si Joel Huang sa sofa, nanginginig ang buong katawan. Hindi nagmamadali si Andrew Cheng, at mahinang nagsabi, 1 bilyon, isang presyo. Bilyon. Buli ka ba kung ako si Joel Huang? Si Joel Huang ay ganap na nagliliyab sa galit. Ang lahat ng kanyang pag-aari ay mga deposito mula sa mga bangko sa Switzerland. Sa paglipas ng mga taon, nagdala siya ng napakaraming kumpanya ng Shell at pribadong kumpanya kasama ang kanyang asawa. Ngayon, ipapadala ba lahat? Higit pa rito, mabaho na ngayon si Bowie Media sa buong internet, at wala na talagang turnaround. Binili ko ito ng 1 bilyong yuan, binili ko lang ang aking sarili ng isang sementeryo. Mr. Huang, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ibinigay mo ang mga bagay na ito. 20 taon kang nakakulong. Sa tingin mo ba may pera ka sa Swiss Bank na hindi ko mailalabas? Nagkibit balikat si Andrew Cheng at walang pakialam na sinabi. Kung si Joel Huang ay matigas ang ulo, walang pakialam si Andrew Cheng na pasukin siya. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong palaging magbayad kapag lumabas ka. Bukod dito, naglakas loob siyang puntiryahin si Marian Yang, dapat niyang maunawaan kung ano ang kanyang katapusan. Tinatakot mo ba ako? Nagmukhang itim si Joel Huang at tinitigan si Andrew Cheng ng may galit. Oh, threat. Nakakahiya talaga, hindi threat, kundi isang utos. Ang mga salita ni Andrew Cheng ay dumating na may hindi mapag-aalinlangan ng tono. Mr. Cheng, huwag kang masyadong magbuli. My Joel Huang is not the kind of soft persimmon you think. Ang kuneho ay balisa at nangangagat. Malaking bagay. Labanan natin ang isang fish dead net. Sa likod ko, may isang gintong master. Si Joel Huang ay mabalahibo din sa sandaling iyon, matigas ang kanyang ulo, isang masamang hininga. Hindi siya uupo at maghintay, kung bibili talaga siya, wala na talagang babalikan. Master Gold. Ngumiti si Andrew Cheng nang walang pakialam at sinabing, maghihintay ako at titingnan. Hindi niya itinapat sa kanyang mga mata si Joel Huang, dahil ang inaalala niya ay hindi si Joel Huang, kundi ang taong nasa likod niya. Naiintindihan ni Andrew Cheng na si Joel Huang ay isang maliit na tao lamang, at ang taong nasa likod niya ay ang tamang tao. Sa madaling salita, maghukay ng labanos para lumabas ang putik. Dahil ito ay kinakailangan upang likidahin, kailangan naming lubusan alisin ang mga ugat. Hindi iiwan ni Andrew Cheng ang anumang pag-iral na magbabante kay Bikang kay Marian Yang sa hinaharap. Dahil may mga tigre sa likod ng mga ligaw na aso, kahit ang mga tigre ay hinayla. Hinawakan ni Joel Huang ang kanyang kamao at nais na umarkila ng taong pumatay kay Andrew Cheng. Grabe yan. Ngayong gabi, pamilyar na pamilyar siya, ngunit hindi siya aamin ng pagkatalo. Miss Chan, lumabas muna tayo at hintayin si President Huang na makapag-isip ng maayos. Walang sinabi si Andrew Cheng at dir-diretsong lumabas ng mansyon. Mr. Huang. Si Han Feng, na nasa gilid, ay patuloy na commendat kay Joel Huang sa sandaling ito, na nagpapahiwatig na hindi niya dapat hayaang umalis si Andrew Cheng ng ganito. Si Joel Huang, na natural na nakauunawa sa bakas ni Han Feng, ay kumislap sa kanyang mga mata. Oras na para pumatay. Gusto mo bang umalis ng ganon na lanang? Alin ang napakadali? Ilipat mo ako sa Joel Huang, kaya humanda ka na maghanap ng sementeryo. Si Joel Huang ay mukhang malamig. Napakaraming taon na siyang umaakyat at gumugulong, ordinaryong tao kaya siya.
Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang telepono at nag-dial ng isang numero. Huang Man. Magsama kayo ng grupo ng mga tao para pigilan ang grupo ng mga taong kalalabas lang sa mansyon. Kapag lumaban sila, pilayan sila at wasakin. Malamig ang ekspresyon ni Joel Huang, at ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa kanyang mga mata. Nagpanik din si Han Peng at sinabing, Mr. Huang, sobra na ba, ibalik mo lang sila, hindi na kailangang maging walang awa. Grass. Nakagawa ba tayo ng napakaliit na masasamang bagay sa mga nakaraang taon? Dahil ayaw ng taong iyon na mabuhay tayo, hindi natin kailangang maging magalang sa kanya. President Cheng. Tara na. Hintayin mo siyang patayin ni Lao Su. At patayin siya. Malamig na umungol si Joel Huang na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Sa pintuan ng mansyon, bahagyang nag-alala si Miss Monique Chan, at sinabing, Mr. Cheng, ang gintong master sa likod ni Joel Huang ay hindi ordinaryo. Kung gagawin natin ito, magdudulot ba ito ng counterattack? Nako, ito ang hiningi nila. Kahit sinong lumabag sa ilalim ko, kailangan mong tumanggap ng mga parusa. Sabi ni Andrew Cheng. Mr. Cheng, sa tingin ko kailangan kong ayusin ang ilang tao na pumunta. Sa tingin ko ay hindi tayo pababayaan ni Joel Huang. Miss Chan, at saka nagmamadaling nag-dial sa telepono. Dahil dito, sa paligid, maraming tao ang lumabas, lahat sila ay mga rogue sa mga lalaki. Sa pagtingin sa labanang ito, ngumiti si Andrew Cheng. Oo naman, si Joel Huang ay ayaw umupo at maghintay. Grab them. Huwag mong bibitawan ang isa. Ang lalaking malakas ang ulo, si Huang Man, nang walang dagdag na salita, ay sumugod na may hawak na baseball bat sa kanyang kamay. Kung tutuusin, marami silang tao, at madaling gawin ang mga ganoong bagay. Mabilis na labanan at mabilis na desisyon. Agad na sinugod ni Miss Chan si Andrew Cheng kasama ang ilang mga bodyguard, na nagbabantay kay Andrew Cheng. Mr. Cheng? Mauna ka na, dito na tayo. Si Monique ay isang magandang babae, nakasuot ng maliit na itim na trench coat at tuwid at payat na mga binti na nakabalot sa itim na seda. Sa sandaling ito, nag-pose siya sa isang fighting posture at may espesyal na lasa. Sa partikular, hinailan niya ang goma sa kanyang palso at ginalaw ang kanyang buhok sa malinis na paraan. Sige, tumabi ka, ako na lang mag-isa. Sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Andrew Cheng at humakbang pasulong. Nalilitong tanong ni Miss Chan kay Andrew Cheng, na may kahinahinalang, Mr. Cheng, ikaw ba ito? Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang tanong, isang pulutong ng mga tao doon ay pinalibutan na si Andrew Cheng, tulad ng isang lobo, na kumakaway ng isang lalaki kay Andrew Cheng. At the same time, biglang group. Isang itim na Audi ang huminto sa pintuan. Bumaba sina Homer Wu at Handy Wu sa sasakyan, ang dalawang magkapatid, na may mahinang panunuya sa gilid ng kanilang mga bibig, ay naglakad papasok kay Bikang nang may hakbang. Darating ang krisis. Kabanata 420. Miss Young? Personal na nandito si President Wu ng Medical Association Branch. Nagmamadaling pumunta si Miss Kim Chian sa opisina ng direktor, ang kanyang mukha ay kinakabahan at hindi mapakali. General Wu. Si Marian Young ay natigilan, at bumangon na abala upang batiin siya. Haha, si Miss Young ay nararapat na maging isang malakas na babae. Siya pa rin ang humaharap sa mga gawain ng kumpanya sa ganitong oras. Ilang sandali lang nang tumayo si Marian Young, pumasok na si Homer Wu kasama si Handy Wu at ang kanyang assistant. Amuyin ng mga tao nito, amoy muna ang tunog nito. Mr. Wu? Kung nasaan man ako, bibisitahin kita. Ngumiti si Marian Young, mabilis na naglakad, nakipagkamay sa kanya, at pagkatapos ay inanyayahan si Homer Wu na umupo at gumawa ng tiyaan ng personal. Napasulyap lang si Homer Wang nagmamadali, at nabigla sa kagandahan ni Marian Young. Hindi nakakagulat na may mga chismis sa medikal na komunidad ng Shangyang na si Bikang ay may isang Diyosa level na tagapangulo. Sa nakikita ngayon, ito ay talagang pambihira. Hindi, para makasigurado, kilala ni Homer Wu si Marian Young, at sa pamamagitan lamang ng malapit na pakikipag-ugnayan ngayon nalaman niya na si Marian Young ay isang napakagandang kagandahan. Si Handy Wu, sa gilid, ay tinitigan si Marian Young nang walang lihim, at tiningnan ito mula ulo hanggang paa, na may masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig.
Itong babaeng ito, sa sobrang ganda, nabalitaan na lang niyang buntis siya. Gayunpaman, ang mga buntis na kababaihan ay dapat magkaroon ng mas maraming lasa. Miss Young? Dahil pumunta ako dito, hindi ko na ito itatago. This time, kakanselahin ng Medical Association branch ang qualification ni Vic Ang. Ano ang gagawin mo dito? Hinigop ni Homer Wu ang first class na Longjing tea ni Marian Young at direktang binuksan ang pinto. Ito ay upang mahuli ang isang kalaban sa pamamagitan ng sorpresa, upang si Homer Wu makapagkusa. Ngumiti si Marian Young habang gumagawa ng tsaa, at sinabing, Mr. Wu, sa pagkakataong ito ay kinansela ang aming mga kwalifikasyon, ito ay masyadong biglaan. Noong nakaraan, palagi naming sinusunod ang mga alituntunin ng sangay ng medikal na samahan. Hindi ko alam sa pagkakataong ito. Oo, kung nilabag mo ang mga regulasyon ng sangay na iyon, hiniling ko rin kay Pangulong Wu na ituro ito kaagad at umaasa na itataas ni Pangulong Wu ang iyong kamay. Napakamahinang sinabi ni Marian Young dahil naiintindihan niya na dumating si Homer Wu ng gabing-gabi, tiyak na hindi ganoon kadaling magtanong ng dalawang salita. Kailangan niyang ilabas lahat. Ngumiti si Homer Wu at sinabing, hindi ba talaga naiintindihan o mali si Miss Young? Sa sinabi nito, nanatili siyang nakatitig sa mukha ni Marian Young ng ilang sandali at nalaman niyang tila hindi talaga naiintindihan ng huli. Pahalagahan ng mga karagdagang detalye. Umupo si Marian Young sa sofa na may maamong ngiti sa kanyang mga labi. Tumango si Homer Wu at hindi nag-alinlangan. Tahimik niyang sinabi, ang pagkansela ng mga nauugnay na kwalifikasyon ng Vic Ang ay ang kahulugan ng pangkalahatang asosasyon ng Jinling Medical Association. Ito ay utos ng ating Pangulo sa Greater China. Miss Young, may tao ka bang nasaktan? Sino ito? Muli niyang ibinato ang tanong kay Marian Young. Nag-isip ng mabuti si Marian Young at bahagyang umiling, President Wu, hindi ko talaga maintindihan. Hindi pa ako nakikipag-ugnayan sa mga tao ng Medical Association, paano ako makakasakit? Hindi niya talaga maintindihan. Ayon sa intensyon ni Wuhan, ang taong nagkasala sa General Assembly ay na-disqualify lamang ni Vic Ang, presidente ng Greater China. Mukhang hindi talaga alam ni Miss Marian Young, kung gayon baka na-offend ng mga tao sa paligid mo sa general meeting. Mr. Wu, hindi ko alam kung sino ang presidente ng Greater China Region. Pwede mo bang imbitahan sila at ipakilala ako? Si Marian Young ngumiti ng mahina, sa negosyo, laging dapat makipag-usap. Dahil nasaktan, dapat pagkatapos nito ay may lunas. Walang sino man ang mabubuhay sa pera. Bahagyang kumunat ang noo ni Mr. Homer Wu, tinitigan ang magandang mukha ni Marian Young ng ilang segundo, at pagkatapos ay biglang ngumiti at marahang sinabi, si President Smith ito, bakit, hindi ba alam ni Miss Young taong ito na nasaktan niya? Pangulong Smith. Nagsalubong ang mga kilay ni Marian Young, hindi niya kilala ang presidente ng Smith, ngunit pakiramdam niya palagi niyang narinig ang pangalan. Ang asawa ni Pangulong Smith ay si Stella Mo. Hindi ba talaga alam ni Miss Young? Dagdag pa ni Homer Wu. Matagal bago siya dumating, nakatanggap siya ng tawag mula kay Stella Mo. Ang kahulugan ay napakasimple. Sa pagkukunwari ni Pangulong Smith, kinakailangan ni Homer Wu na harangan si Vic Ang at itaboy si Marian Young palayo sa industriya. Sa makatuwid, nagpunta si Homer Wu upang suriin. Good guy? Matandang kaklase pala. Nang marinig ang pangalan ni Stella Mo, natigilan si Marian Young saglit, at agad na naintindihan. Siya pala ang nasa likod nito. Si Marian Young ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang naghiganti si Stella Mo sa ganitong paraan. Upang makaganti sa kanyang sariling pribadong paghihiganti, ginamit niya talaga ang relasyon ng kanyang asawa at kinansela ang lahat ng mga kwalifikasyon ni Zikang. Napupuot. Ang babaeng ito, siguradong may mga kapintasan na dapat iulat. Pag-unawa. Ngumiti si Marian Young, natatakpan ng mga ulap ng kalungkutan ang kanyang mukha. Sandali ding umupo si Homer Wu at agad na tumayo at sinabing, Miss Young, please do it yourself. Wala akong magagawa sa bagay na ito. Tungkol sa pagkansela ng mga kwalifikasyon ni Vic Ang, magsasagawa ako ng press conference bukas at opisyal na ipahayag na mula 9 AM bukas mula sa simula, ang lahat ng operasyon sa iyong kumpanya ay ihihinto. Pagkatapos ng lahat, tumalikod si Mr. Homer Wu para umalis.
Pinigilan siya ni Marianyang na abala at ngumiti, ang presidente Wu na iyon, hindi maaaring payagan ng ilang araw. Kailangan kong maghanap ng paraan para makipag-ugnayan kay Pangulong Smith. Tumingin si Homer Wu sa kanyang relo, tinusok ang kanyang daliri, at sinabing, pasensya na Miss Yang, mayroon ka pang 12 oras para makipag-ugnayan kay Pangulong Smith. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa inyo na may personal na ugali si Pangulong Smith na magsara sa oras sa 9 ng gabi hanggang 10 ng umaga sa susunod na araw. At kaya, hindi nagpatuloy sa pagsasalita si Mr. Wu, at pagkatapos ay nanguna at umalis. Bumangon si Handy Wu sa sandaling iyon at dumaan sa gilid ni Marianyang. Napasulyap siya kay Marianyang at ngumiti ng mura, Miss Yang, may oras akong umupo sa kumpanya ko, baka matulungan kita. Pagkatapos ng lahat, ilang tao ang umalis. Hanggang sa makaalis sila, galit na pinagalitan ni Miss Kim Chian, Miss Yang, tingnan mo. Pupunta ang grupong ito ng mga tao para makita ang biro. Lalo na si Homer Wu, ang general manager ng sangay ng Medical Association, ay halatang palpak at maton. Isang huwad na publiko. Pangalawa, tiyak na muling ayusin niya ang aming kumpanya mula sa mga patay, upang ang nasirang kumpanya ng kanyang kapatid ay umakyat sa tuktok. Inilagay ni Marianyang ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay napakapangit. Paanong hindi niya maintindihan ang gusot ng mga interes dito? Gawin ang lahat ng posible upang makipag-ugnayan sa pangkalahatang asosasyon ng Jinling Medical Association, anuman ang presyo na babayaran, hanggat maaari upang makuha ang pagkaantala sa pagkansela ng kwalifikasyon. Sabi ni Marianyang, puno ng fighting spirit ang mga mata niya. Hindi siya naniniwala na malaki ang mawawala sa kanya. At saka, kapag na-disqualify ang kumpanya namin at hindi na makapag-produce, sisimulan na namin agad ang emergency plan at inilalagay namin sa taas ang lahat ng bagong kumpanyang na-establish. Ang mga dealers naman, kung makapag-appease sila, mag-a-appease sila, kung hindi, mag-compensate sila. Sa presyo. Si Marianyang ay sunod-sunod na naglabas ng ilang utos, at ang mga staff ng board of directors ay tumango bilang tugon, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Sa buong bikang, mukhang abala ang gabing ito. Paglingon kay Andrew Cheng. Isang grupo ng mga gangster at hooligan ang sumugod kay Andrew Cheng ngayon. Si Andrew Cheng ay walang malasakit pa rin, na may malalamig na mga mata na makikita sa kanyang mga mata, at isang malamig na ngiti sa kanyang mga lobby, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hoy! Lumapit ka! Si Andrew Cheng ay puno ng lakas at sinuntok. Boom! Biglang tumahimik. Direktang lumalaban ang kamao ni Andrew Cheng sa isa sa magkahalong mukha. Sandali lang yan. Ang gangster ay sumisigaw ng paulit-ulit, ang buong tao ay direktang dinurog ni Andrew Cheng, at ang kanilang buong ngipin ay nabali. Ang buong tao ay nagpabalik-balik ng isang dosenang hakbang pabalik-balik, at pinatumba ang ilang kapatid sa likuran niya. Nabigla. Ang pambihirang putok ni Andrew Cheng ay direktang nagpagulat sa lahat. Sa nakakatakot na mga mata na iyon, tumayo si Andrew Cheng at naglakad patungo sa nangungunang Huang Man. Direkta siyang tumayo sa harap ni Huang Man na may hawak na baseball bat, na may walang pakialam na ekspresyon, at sinabi, si Joel Huang ay walang iba kundi isang langgam sa aking paningin. Gusto ba niyang mamatay o hindi na mabuhay? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.